Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga babayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan elections. So, mamaya ay may babasahin tayo na comment po ng ating pong taga-subaybay na si Sir Victor Panta. Maya-maya na ho. Ayan. So, yung pag-uusapan po natin ay patungkol po doon sa termino ng mga nanalo noong 2023. Kasi yung mga kung matutuloy daw ito pong 2025, ilalabas po na yung mga nanalo noong 2023, 2 years lang yung kanilang magiging paninilbihan o panunungkulan. Kaya ang sabi ng iba, yun daw ay unconstitutional kapag 2 years lang yung kanilang inupo. Kasi yung nasa batas daw ay 3 years. Totoo ba ito mga idol? Na dapat 3 years yung iuupo ng mga barangay officials? So ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong comment po ni Sir Victor Panta. Ito po. Vlogger, huwag ka lang mag-focus sa RA 1987. Tingnan mo naman yung Section 8, Article 10. Malalaman mo doon kung ano ang function at power ng Congress. Kaya butihin nyo mag-vlog para hindi kayo pagtawanan ng mga tao. So, ngayon ay babasahin natin itong binigay niya na Section 8 at Article 10. Ayan, ito po at ang katunayan ay ilalagay natin sa screen para masundan po ninyo yung akin pong binabasa. Ito po Article 10, Section 8. Ito po. The term of office of elected local officials except barangay officials which shall be determined by law shall be 3 years, and no such official shall serve for more than 3 consecutive terms. So para mas lalong maintindihan po natin mga idol at mga bayan, ay isasalin po natin sa wikang Pilipino. Ito po pakinggan po ninyo mga idol at mga bayan. Article 10, Section 8. Ang termino ng panunungkulan ng mga elektibong lokal na opisyal maliban sa mga opisyal ng barangay. Uulitin ko po maliban sa mga opisyal ng barangay na itinakda ng batas ay dapat na 3 taon at walang ganong opisyal ang dapat maglingkod ng higit sa 3 magkasunod na termino. So ang binibigyan lamang ng 3 terms ay yun pong mga lokal na opisyal, local officials, maliban sa mga opisyal ng barangay. So hindi po kasama dito Sir Victor, sino ba yung tanong? Si Sir Victor ba yan? Hindi po kasama yung mga barangay officials sa tinakdaan ng 3 years na termino. Ngayon, papaano po ninyo masasabi na unconstitutional yung 3 years? Wala namang tinakda na nakalagay dito sa Article 10, Section 8. Yun po ay para sa mga local officials lamang katulad ng governor, katulad ng congressman, ng mayor, vice mayor, ng mga kagawad po. Sila lamang po yung binigyan ng 3 years terms, mga idol at mga bayan, maliban doon sa mga barangay officials. Kaya paano po magiging unconstitutional yung 2 years na pagkakaupo? Wala namang sinasabi. Kahit nga sinong abogado ang tanungin nyo mga idol at mga bayan, ay hindi po unconstitutional kung 2 years lang yung iuupo ng mga barangay officials. Wala pong ganon mga idol. So ang sabi ng iba ay lugi daw.
lugi daw sila kung matutuloy itong December 1, 2025. 2 years lang talaga maupo yung mga nanalo. So, paano masabi na lugi? Alam naman po nila noong nag-file sila ng COC or Certificate of Candidacy, noong tumakbo sila noong 2023, alam po nila na yung kasunod na eleksyon, mga idol at mga bayan, ay 2025. O ayaw pala nila maging 2 years lang yung panunungkulan niya, bakit sila tumakbo noong 2023? Dapat noon pa lang nagreklamo na sila, mga idol at mga bayan. At saka mga idol, kung matino naman yung pagtatrabaho mo, kung maayos ka magtrabaho sa iyong barangay, wala kang dapat ikapangamba. Katulad ng dati nating sinasabi. Sapagkat kapag maayos ka magtrabaho sa iyong barangay, ibabalik at ibabalik ka. Iboboto at iboboto ka ng inyong mga kabarangay, mga idol at mga bayan. Kaya walang dapat ikapangamba. Yung isang matino, magtrabaho na barangay officials. Kasi yung mga tao mismo sa barangay, kapag ka nakikita na ikaw ay nagtatrabaho ng maayos sa iyong barangay, ibabalik at ibabalik ka dyan sa pwesto mo, mga idol at mga bayan. Saka lagi natin sinasabi na yung panig po natin ay kung saan po yung hindi labag, doon tayo. Kung ano yung nasa konstitusyon, doon tayo papanig dapat. So ngayon mga idol at mga bayan, lalo na sa mga barangay officials, saan ba kayo hahanay? Doon sa lumalabag o doon sa sumusunod? Doon sa kung ano yung nasa batas o kung ano yung gusto lang ng mga mambabatas kahit labag doon sa konstitusyon. Sapagkat ang sabi nga po ng Supreme Court ay labag at hindi dapat ipagpaliban yung isang eleksyon ng walang sapat na dahilan. Napakaliwanag po So yung dinadahilan ng iba kasi 2 years lang yung upo. Sapat ba na dahilan yon? No. Ang iba naman po nagsasabi ng kasi may bomb election. Dapat i-postpone muna itong BSKA. Sapat ba na dahilan yon? No. Kaya maliban na lamang po kung may emergency, may mabigat na dahilan para i-postpone itong halalan na December 1, 2025, ay yun lamang po ipapayagan ng Supreme Court. Pero kung wala naman sapat na dahilan, kung nag-term sitting ka lang, kung gusto mo lang isaayos yung termino, hindi po sapat na dahilan yon. Kasi pwede naman ayusin yung termino nang hindi po ipinagpapaliban yung original na nakatakda. Ano yung ibig ko sabihin mga idol mga bayan? Ituloy itong December 1, 2025 at yung mga mananalo dito sa December 2025, mga idol at mga bayan, ay sila po yung magkakaroon ng 3 years 4 years 3 terms pala, mga idol at mga bayan. Dapat ituloy muna ito para hindi po masagasaan itong December 1, 2025. Yung pag-isasaayos ng termino ay dapat wala kang sinasagasaan na provision na kung ano yung nasa konstitusyon na ipagpapaliban yung halalan dahil lamang sa pagsasayos ng termino. Hindi po sapat na dahilan yung mga idol at mga bayan. So ngayon po ay nasa Supreme Court na yung petition ni Atty. Makalintal at pinagkokomento yung COMELEC, yung Senado, yung Kongreso, maging yung executive. So ngayon binigyan po sila ng 10 araw lamang po. Kapag hindi po sila sumagot o nagkomento doon sa hinihingi ng Supreme Court, ibig sabihin lamang po ay wala silang maipakita na sapat na dahilan doon sa Supreme Court patungkol dito sa petisyon ni Atty. Makalintal. Dapat magbigay sila ng mabigat na dahilan kung bakit kailangan na takpan nila
ng mabigat na dahilan itong petisyon ni Atty. Makalintal. Pero kung wala, ay isa lang ang ibig sabihin yan, mga idol at mga bayan. Supreme Court pa rin yung magdesisyon at alam natin kung ano po yung magiging desisyon ng Supreme Court. Sapagkat pinagsabihan na nga noon yung mga mambabatas na bakit pinupuspon ninyo lagi yung eleksyon. Na yun po ay labag sa batas. So abagan po natin kung ano po yung magiging desisyon nitong Supreme Court patungkol po dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So titigil lang tayo ng topic na patungkol sa BSK kapag nagdesisyon na po yung Korte Suprema. So ngayon ay hanggang dito muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong panonood.